Good morning po. Yan, good morning po sa ating lahat, no? So, alam ko naman po na lahat ay busy sa preparasyon po sa ating family day at the same time, anniversary po ng church natin, no? Celebration ng church anniversary natin, no? So, yun po, isang maigsing devotion lang po ang aking inihanda para sa araw po na to, no? So, tayo pong lahat ay manalangin para sa ating devotion. Yes, Father God, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa panibagong buhay, Lord, na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, bagamat ang lahat ay busy, Lord, sa pag-prepare, Panginoon, ng selebrasyon na aming gagawin, Lord, sa Family Day, Lord, sa anniversary, Lord, ng simbahan mo, Panginoon. Lord, naway wag pong makalimutan ng lahat na unahin ka, Panginoon. Lord, tanim mo po sa puso ng bawat isa, Lord, na ang pagpa-priority sa iyo, Panginoon, ang siyang mahalaga sa lahat, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na iingatan mo po lahat, Lord, ang bawat isa, Panginoon, na nasa biyahe o bumabiyahe pa lamang, Panginoon, patungo, Panginoon, dun sa lokasyon na tinalaga mo sa amin para upang celebrate, Lord, ang araw na to, Panginoon, para itaas ang pangalan mo, Panginoon. Lord, guide us, O Lord, sa pag-usapan namin ngayon, Lord, at tanging pangalan mo lamang, Panginoon, ang maitaas, Lord, at bigyan nyo nga po, Panginoon, ng inyong lingkod, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, upang may share ko po ng tama, Panginoon, yung mga pag-uusapan namin ngayon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yun. So, sa araw po na to, pag-usapan po natin ang Acts chapter 4, verse 23 to 37, no? So, sa Tagalog po, yung mga gawa, chapter 4, 23, verse 37, no? So, pinamagatan ko po na ang kapangyarihan ng panalangin at pagkakaisa. Yun po, no? So, hindi na po natin babasahin yung konteksto natin at kung may time po kayo, mas magandang basahin po natin ito at namnamin yung kung ano man po yung ibababa sa inyo ng banal na espiritu, kung ano po ang pagkakaintindi nyo dun sa babasahin natin. Pero ako po, ang tututukan po natin sa mga oras na to, yung pong verse 31 ng chapter 4 po ng Acts, no? At nang sila'y makapanalangin, nayayanig ang dakong kanilang kinaroroonan at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na ipinangaral ang salita ng Diyos. Amen po, no? So, yun po, sa ating pong pagninilay-nilay po, sa bahagi po ng kontekstong ito, ng aklat ng gawa, sina Pedro po at Juan ay pinalaya po matapos po na pagbantaan ng mga pinuno dahil sa pangangaral po nila tungkol kay Jesus, no? Sa halip na matakot po sila at umatras, mas agad-agad po silang nakipagtipon po sa mga kapwa mananampalataya po, no? Upang manalangin. So, yun po yung kanilang ginawa, no? So, hindi po sila umatras, hindi sila na bagabag o hindi sila natakot dun sa banta po sa kanila, no? Bagkus po, yun nga, nagtipon-tipon po sila na mga kapwa mananampalataya po at sama-sama po silang nanalangin sa ating Panginoon, no? So, mapapansin po din natin dito na hindi nila pinanalangin po na alisin ng Diyos yung mga pangamba o yung mga pagsubok po, no? So, sa halip,
humingi po sila ng lakas at katapangan po upang patuloy na maipahayag ang salita ng ating pong Panginoon. No? Bilang tugon po, pinuspos po sila ng banal na Espiritu Santo at binigyan ng higit na katapangan. So, makikita rin po natin dito po sa talata ng 32 hanggang 37 po, ang kahanga-hangang pagkakaisa ng mga mananampalataya po. No? Hindi po sila naging makasarili sa kanilang mga ari-arian, kundi bukas palad po na nagbahagi upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. No? Ang kanilang pagmamahalan po at pagkakaisa ay naging patotoo ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon sa kanilang buhay. No? So, yun po, meron po akong apat na nakuwang aral po para sa ating pong buhay. Pwede natin siyang maging guidelines po sa ating daily life. No? So, yung number 1 po, ang panalangin po ay ang ating dapat unang tugon. Yan po, sa lahat po ng bagay, anuman ang dumating sa iyo, anuman ang iyong ginagawa, anuman ang put God first. So, yun po, no? Ang panalangin po ay ang ating dapat na unang tugon, no? So, hindi po huling option, no? Hindi po siya huling option. So, dapat po, yun po yung una nating ginagawa. Ano po? Pangalawa po, ang Diyos ay nagbibigay ng katapangan sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, yan po, napaka-common po niyan. So, talagang ang lahat ng meron po tayo, ang lahat ng success, katapangan, or tagumpay, no? Yan po ay nagmumula po sa ating Panginoon, no? Number 3 po, ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa, no? Yun po, bilang isang tunay na Kristiyano po, no, na tinanggap ang ating mahal na Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, no? Madali na po para sa atin po yung magmahal po ng kapwa natin, no? Minsan sinasabi natin, di ba, sabi nga sa Bible, di ba, mahalin mo ang iyong kaaway, di ba, ganito, ganyan, ganyan. So ngayon, yun yung pinakamahirap na challenge, di ba? So, pero once na na-accept mo si Jesus Christ as your personal Savior, ano na yan kumbaga, mangyayari na lang siya na magpapatawad ka at mamahalin mo yung mga taong na nagkakasala sa iyo, no? So, yung pagtulong, kung hindi ka man likas na matulungin, dumadating din po yun. So, ganun po ka-powerful si Jesus. Ganun po ka-powerful ang ating mahal na Panginoon na once na in-accept mo, the rest will follow. Yung mga bad habits mo, yung mga hindi mo kayang, sa tingin mong hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang i-share, magagawa mo po, no? Magagawa mo dahil sa binago ka na ng ating Panginoon, na dahil si Lord na yung nasa puso mo at si Lord na yung namumuhay sa iyo, no? So, number 4 po, ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos, no? Yun po, ito po, apply po to sa, siguro sa ating pong church, no? Yan. So, kailangan po talaga magkaisa tayo. Kailangan na iisa po yung ating vision, no? Iisa po yung ating tinatahak, no? Pagamat galing po tayo sa iba't ibang pamilya, galing hindi po tayo magkakadugo, hindi po tayo magkakamag-anak o anuman,
isa lang po yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Walang iba po kundi si Jesus Christ, no? So, marami man po tayong hindi pagkakaunawahan, marami man po tayong hindi pagkakaintindihan, bilang tao po, normal po yun no? Kasi nga po, tawag dito, hindi lahat ng kapasidad ng pag-iisip mo ay kapasidad ng taong nakakasalamuha mo sa church, no? So, yun po, kaya ipag-pray po natin, sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon upang sa ganun po, iyakapin po ng ating Panginoon ang bawat isa, iparamdam niya po ang pagmamahal sa bawat isa para yung mga alitan, tampuhan, pagkakahati-hati po ng ating church, kung dumating man po sa pagkakataong ganon, mangibabaw po yung pagmamahal po ng ating mahal na Jesus, no? Mahal na Panginoon, no? So, yun po, at sa ating pong reflection po, meron po bang sitwasyon sa iyong buhay na kinatatakutan mong harapin sa ngayon? So, yun po, ang best po dyan is dalhin po natin sa Diyos o sa ating Panginoon po sa panalangin at hingin ang kanyang karunungan at katapangan. Hanapin din po ang pagkakataong maging pagpapala sa iba, sa ating kapwa po, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong oras, talento, o mga biyayang tinanggap mula sa ating Panginoon. Excuse me po. No. So, yun po, doon po tatapos yung ating devotion po ngayon. Naway nakapulot po tayo ng aral mula sa kontekstong ating pinili po na mula sa Acts chapter 4, 23 to 37, no? So, yun po, no? Alam ko po na ang lahat ay busy sa pag-prepare po ng ating event for today. At naway wag po nilang makalimutan na unahin ang pagde-devotion. Yung ating pong panalangin para sa ating Panginoon, no? Naway ingatan po ng ating Panginoon ang lahat at maramdaman po natin ang presence po ni Lord doon sa lugar na ating pupuntahan at wala pong anumang sakuna na mangyari, no? Let's all pray po bilang pagtatapos po, no? Yes, Lord, napakabuti mo, Panginoon, napakasarap, Panginoon, na maging isang anak mo, Panginoon. Lord, we praise you, we adore you, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, humihingi kami, Lord, ng kapatawaran, Lord, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, upang maging tunay na karapat-dapat kami, Lord, sa pagharap sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong katapatan. Salamat, Lord, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Tulungan mo po kami na manatiling matatag, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok. Puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang magkaroon ng lakas ng loob na mamuhay at magpatotoo po, no? Para sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kaming maging mapagmahal at magbahagi po sa aming kapwa, Lord. Tulungan mo kaming maging blessing sa iba, Panginoon.
lalong-lalo na Lord na ma-share Panginoon yung word mo Panginoon, yung salita mo Panginoon. Lord, we pray also Panginoon ang kaligtasan ng bawat isa Panginoon. Bagamat naging busy Panginoon ang lahat sa preparasyon Panginoon upang paghandaan ang event na ito Panginoon, huwag mo pa rin Panginoon alisin sa mga puso ng bawat isa Panginoon na dapat ikaw ang kanilang inuuna Panginoon. Lord, we pray Panginoon na ang bawat driver Panginoon ng mga sasakyang babiyahe Panginoon papatungo sa family day na aming gagawin Panginoon at church anniversary, Lord, i-guide mo po sila Panginoon, ingatan mo Lord ang mga kanilang mga sasakyan na minamaneho Panginoon, at ingatan mo po ang bawat isa Panginoon. Huwag mo pong hayaan na magkaroon ng anumang sakuna Panginoon, at huwag mo pong hayaan na gamitin ng kalabang Panginoon ang sitwasyong ito Lord, at naway lubusan naming maramdaman Panginoon ang iyong presensya Panginoon, lubusan kaming magsaya, lubusang magkaroon ng bonding sa isa't isa Panginoon, at tumibay Lord, lalo na Lord yung aming samahan Panginoon. Lord, maraming salamat Lord, sa iyo ang lahat ng kapurihan. In Jesus mighty name we pray. Amen. Yon, maraming salamat po. At so mag-iingat po ang lahat sa lahat po ng babiyahe, no? Okay, God bless everyone. Thank you po.